Ang babaeng inakala ni Carlo na gold digger ay siya palang tunay na anak ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Paano nangyari to? Kailangan malaman to ni Mama. Nakakagulat naman. Palatak ni Neri at bakas ang inggit sa mata. Si Carlo, tahimik na nakatingin kay Ligaya. Magandang gabi sa inyong lahat. Kinagagal ako na makasama kayo sa kaarawan ng aking ama. Ang hiling ko lamang ay mahabang buhay at mabuting kalusugan para sa aking Daddy William. Palakpakan ng mga bisita at pinapalibutan na siya ng mga kaanak, kaibigan at mamamahayag. Pinilit niyang makibagay sa mga taong naroon. Katatapos lamang ng selebrasyon, palabas ng mga bisita, napansin niya si Carlo na nakatayo sa gilid. Hindi pa ito umaalis. Nakita nitong lumabas siya sa may side door papunta sa veranda. Tahimik siyang naglalakad. Kailangan niya ng hangin at hindi siya sanay sa mga ganitong pagtitipon. Agad na sumunod si Carlo, ngunit bago pa ito makalapit, 2 bodyguard na nakaitim ang humarang sa binata. Pasensya na po sir, hindi po kayo pwedeng lumapit kay Miss Cabral. Ng isang bodyguard. Kailangan ko lang siyang makausap. Sandali lang, may sasabihin lang ako. Hindi na po siya tumatanggap ng bisita ngayon. Tapos na po ang selebrasyon. Maaari po kayong kumuha ng appointment sa Cabral Group of Companies. Sagot ng isa pa, lumingon siya. Nakita niya si Carlo ang pagtatangkang lapitan siya. Saglit na nagtamang kanilang mga mata, tila ba tinulukan na ang anumang ugnayan nila. Ang kanilang kwento ay tapos na. Pumasok na siyang muli sa loob. Umaga sa Cabral Group of Companies. Ang kumpanya ng pamilyang Cabral. Elegante ang buong gusali. May glass walls, mga modernong kagamitan at conference rooms. Ito ang pinakamataas na gusali sa bansa. Nakaupo siya sa likod. Tahimik lang habang nagsasalitang isang senior VP tungkol sa corporate operations. Matapos ang orientation, lumabas si Ligaya, may dalang folder. Sa elevator maririnig ang pagbati ng lahat ng empleyado sa kanya. Halos mabali ang mga leeg nito sa pagyuko at mapunit ang labis sa pangiti sa kanya. Parang ayaw naman niya na ganitong treatment. Mamayang gabi ay papasok na siya sa kolehiyo sa kursong business management. Sa totoo lang, hindi niya na alam kung kakayanin pa niya. Pero pangarap niya to noon. Hindi siya dapat sumuko. Mas mahirap ang buhay niya noon na kaya niya. Ito pa kaya? Ligaya! Malakas sa tawag ni Cristel habang nilalapitan siya sa labi ng gusali. Lumingon siya at ngumiti. Bahagyang pagod ang kanyang mga mata, ngunit masayang makitang kaibigan. Cristel! Umupo si Cristel sa tabi niya. Nabigla ako sa balita. Anak ka pala ng bilyonaryo. Kalat ng balita sa buong bayan. Napabuntong hininga siya. Mas nabigla ako sa bilis ng mga pangyayari. Parang panaginip lang ang lahat. Tara sa coffee shop. Free ang pagkain dito. Hila niya sa kaibigan patungo sa cafeteria. Grabe, ang ganda-ganda mo. Hindi ka na ma-reach. Tara, pumili ka na muna ng pagkain saka tayo tsumika. Namili siya ng pagkain at drinks. Nahawi ang mga mesa na maghanap siya ng bakanting table. Handang umalis ang mga empleyado saan man niya piliing maupo. Nginitian na lamang niya ang lahat at pinili ang bakanting mesa sa likod. Paano mo tinatanggap lahat ng pagbabagong ito? Tanong ni Cristel, sineseryosong tono habang kumakain ng pancake. Mahabang kwento, sagot ni Ligaya. Pinilit ang isang ngiti. Pero ngayon, bumalik ako sa kolehiyo para ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Kahit na may mga board meeting ako madalas, pilit kong binabalanse lahat. Napakunot noo si Cristel. Hindi ba mahirap pagsabayin? Bakit nag-aaral ka pa? Oo, mahirap, sagot ni Ligaya. Tinitigan ng tasa ng kape. Pero mas mahirap kapag hindi ko maabot ang expectation ng tao sa akin, lalo ng pamilya ko. Alam mo naman na hindi ako masyadong matalino. Matalino ka, kulang lang sa suporta ng magulang dati kaya hindi ka nag-excel sa school. Lagi kang gutom at absent. Sino ba naman ang matututong bata sa ganong sitwasyon? Tumahimik sandali silang dalawa. At sa katahimikang yun, dama ang bigat ng bagong realidad. Hindi na simpleng siligay ang kaharap ni Cristel, isa na siyang Cabral. Walang nabago sa pagiging magkaibigan natin, aniya sa kaibigan. Kinabukasan ay may appointment siya para sa business proposals. Nasa isang malaking conference room sa ika-25 na palapag ng Cabral Tower ang meeting. Nasa paligid ng mga board members, advisors at ilang executive personnel.
Sa unahan ng silidayang LED screen kung saan nakaproject ang isang architectural rendering ng isang proposed mall complex. Pumasok si Carlo, maayos ang bihis. Bit-bit ng kumpiyansa. Lahat ay napalingon kabilang na siya. Kita sa mukha niya ang gulat. Tahimik lang siya sa sulok bilang trainee/representative ng marketing division. Hindi niya nabasa ang pangalan ng company nito na dadalo ngayon. Napag-aralan niyang lahat maliban sa 2 huling proposals. Napahigpit ang hawak niya sa ballpen. Hindi niya inasahan ang pagpapakita ng interes nito sa business partnership sa kanilang kumpanya. Let us all welcome Mr. Carlo, CEO of Velasquez Realty Corporation. He will present a proposal for a joint venture with Cabral Group, anang moderator. Tumayo si Carlo sa harap, kalmado at professional ang tindig. Walang hindi titingin dahil talagang napakagwapo nito. Magandang umaga sa inyong lahat. I am honored to be here to present a visionary project that could reshape the landscape of our province. A high-end commercial and lifestyle mall, the Alta Verde, to be built on a prime lot currently under Cabral ownership. Lumabas ang 3D model ng project, moderno, eleganting disenyo, may park, convention center, at hotel extension. Habang nagpipresenta si Carlo, hindi maiwasang mapatingin ito sa direksyon niya na sinadya niyang umiwas ng tingin. Tahimik siya mula sa malayo. Nasa proposal na rin ang projected ROI at shared ownership agreement. But more than that, profit is about legacy, a partnership between 2 visionary companies. We're making history here. Pagkatapos ng presentasyon, nagpalakpakan ng mga board members. Tumango ang chairman, si Don William na tila sang-ayon sa project. Impressive, Mr. Velasquez. May I ask our representative from marketing for her initial thoughts? Ligaya? Lahat ng tao sa conference room ay napatingin kay Ligaya. Natigilan siya. Anong alam niya sa ganito? Nakinig siya kaso hindi siya handang mag-comment kaagad. Napatingin siya kay Don William na nakangiti sa kanya. Kinuha niyang kopya ng proposal ng Velasquez Realty Corporation. Yes, it's promising pero may ilang bagay akong hindi nagustuhan. Hayaan niyo na munang pag-aralan kung mabuti ang proposal bago ako magsalita sa inyong lahat. Ani ang muntik ng matumba sa kinatatayuan. Bihasa si Carlo sa ganitong bagay. Wala siyang laban, nakita niyang pagtaas ng kilay nito. Alright, Miss Cabral, I would like to hear from you tomorrow. We really need to review all the proposals thoroughly. Anang chairman. Nakahinga siya ng maluwag. Kailangan niyang araling mabuti ang proposal at hanapan ng butas. Nagpapadyak siya paglabas ng conference room. Mukhang perfect ang proposal. Naalala niyang project itong noong nagtatrabaho pa siya sa Velasquez Realty Corporation. Hindi lang niya inasahang sabay nila ito isasagawa ni Carlo. Habang palabas ng boardroom, sinubukan ni Carlo na sabayan siya. Ngunit bago pa man ito makalapit ay naawat na ito ng bodyguard. Pasensya na sir, may naghihintay po siyang private car. Hindi siya pwedeng storbohin, anang bodyguard. Saglit na nagtamang mata nila ni Ligaya. Ang tingin niya ay walang emosyon at parang pahiwatig na lang natapos na. Nakakita ng pagkakataon ng binata, sinanyasan niya ang bodyguard. Ligaya, anong ibig mo sabihin kanina? My proposal is flawless. Nami-personal ka ba? Congratulations sa proposal mo, Mr. Velasquez. Pero sana pakinggan mong ilang suggestion bukas. Or else baka ma-reject. Makahulog ang sabi niya. Kaya nang isinumbong niya lang si Carlo sa daddy niya ngunit hindi siya ganong klaseng tao. Ma-reject? That's impossible. It's my dream project. It's the first mall in this province. Ihiwalay mong personal sa negosyo. Huwag kang mag-alala, Mr. Velasquez. Business lang ang dahilan kung bakit kinakausap pa kita ngayon. Magkita na lang tayo bukas. Sumakay siya sa sasakyan at tumalis. Iniwang tahimik si Carlo sa harap ng building. Kumakabog ang kanyang dibdib. Nasa kotse pa lang ay binasa niyang proposal ni Carlo at nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Balik sila sa conference room kinabukasan. Hindi siya natulog upang pag-aralang mabuti ang project. Magkakaharap sila sa malaking table. Madaming na-reject mula sa proposals kahapon. 3 malaking project na lamang ang natira, kabilang ang Velasquez Realty Corporation. From a branding standpoint, the project has strong potential.
but the Cabral Group of Companies is known just not for luxury, but for sustainable and community-rooted development. I suggest integrating green initiatives and public access spaces beyond commercial interest. Ani ang hawak ang mic. Mainam at hindi sila nabulol na magsalita ng English. Pina-English niya yan kay Jacob na kasalukuyang may hinahabol na namang sindikato, kaya abala. Tahimik ang silid. Napatingin si Carlo, bahagyang umiti at tumingin sa paligid. I agree with Miss Cabral. Sustainability and legacy should go hand in hand. I will make revisions. Formal ang anyo nito at tumango. Binigay niya ang kopya ng proposal nito na may pulang markings for revisions. Dumating ang coffee break. Tumayo siya sandali at tumanaw sa bintana. Lumapit si Carlo. Na-corner siya sa isang sulok. Ano bang problema, Ligaya? Akala ko ba walang personalan? Napakarami mong gustong palitan. For sure may nagturo sa'yo. Anitong nagtatagis ang bagang kahit na mahinang boses. Napatingin siya sa binata. Wala ka naman talagang bilib sa akin noon pa. Hindi ka rin maniniwala kahit nasabihin kong trabaho lang at walang personalan. Kung ayaw mo mag-revise, maghanap ka ng ibang bayan o lupang pagtatayuan ng mall mo, matatag niyang sabi. Kahit siya ay hindi alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob. Yumaman ka lang ang taas na kaagad ng lipad mo. Paalala lang, kapag mataas ang lipad, masakit ang lagpak, gigil na sabi nito. Pasalamat ka at hindi rejection ang binigay ko sa'yo, revisions lang. Ang pinapabago ko ay para sa long-term viability ng project. Hindi para saktan ng ego mo, kalmado niyang sabi. Talaga? O ginagamit mo lang ang posisyon mo para gantihan ako? Dahil iniwan kita. Dahil magpapakasal ako kay Neri. Hindi na kita kailangang gantihan, Mr. Velasquez. Wala akong pakialam sa kasal niyo ni Neri. Nandito ako para sa kumpanya. Para sa pamilya kong ngayon ko lang nakasama. Mag-usap tayo after office. Medyo lumambot ang anyo nito. Para saan, hindi mo na mababagong desisyon ko sa proposal mo. Sana nga matapos na to nang hindi na tayo magkita pa. Dahil mapera ka na, ganun mo na lang kadaling itapon ang mga tao sa paligid mo? Nasaan na si Jacob? Iniwan mo matapos mong gamitin? Tinapon agad? Hindi ba pwedeng busy lang siya? Palaging masamang iniisip mo sa akin. Kahit kailan hindi ka naniwala sa akin, nakakalungkot lang. Ang dami nating pinagsamahan. Pero tapos na tayo. Hindi na rin nakakahinayang na mawala ang tulad mo. Lumakad siya papalayo bago pa makahalata ang mga tao sa conference room. Umuwi si Ligaya galing sa university. Sa pribadong hardin ng pamilya Cabral, napaupo siya sa isang silang bakal at hawak pa ang bag. Lumapit si Don William, ang kanyang ama, hawak ang tasa ng kape. Anak, nabalitaan kong nangyari sa proposal review. Hindi madaling tumayo sa gitna ng mga may karanasan at sabihin ng ideas mo. Pero nagawa mo. Magaling, Ligaya. Anang ama. Hindi ko po alam kung tama lahat ng ginawa ko, pero alam kong tamang layunin ko. Ani ang huminga ng malalim. Umupo sa tabi niya si Don William. Seryoso na ang tono. Gusto ko sanang sa'yo ipagkatiwalang pamumuno sa project ng Alta Verde. Ikaw ang hawak ng project. From conceptual phase hanggang execution. Full autonomy under Cabral Group. Nagulat siya, hindi kagad nakapagsalita. Ako po, pero Dad, bago pa lamang po ako. Baka magkamali po ako. Pinagkakatiwalaan kita. Sa katulong kayo ni Mr. Velasquez. Marami ka ring matututunan sa kanya. Natuyuan siya ng laway sa lalamunan. Kung tatanggapin niya ang project, ibig sabihin ay araw-araw niyang makakasama si Carlo. Napansin marahil ni Don William ang pag-alangan sa mukha ni Ligaya. Alam kong hindi madali, pero hindi ko to inaalok dahil anak kita. Inaalok ko to sa'yo dahil nakita ko na may kakayahan kang mamuno. Tumayo sa harap ng kahit na sino at ipaglaban ng prinsipyo mo. Napakagandang training din ang makatrabaho mong kagaya ni Mr. Velasquez. Saglit na katahimikan, ramdam ang kabigatan sa loob niya. Takot at alinlangan, ngunit may halong sigla ng hamon. Para sa ama ay tatanggapin niya ang proyekto. Sige po, tatanggapin ko. Ani ang marahang tumango. Ilang araw ang lumipas, dumating si Carlos sa Cabral Tower. Tahimik siyang nagbabasa ng report. Effective today, ako ng bagong project director ng Alta Verde.
Magkakasama tayo sa trabaho, pero kagaya ng sabi mo, trabaho lang at walang personalan. Professional ka naman at ganun din naman ako, kaya wala akong nakikitang problema, bungad niya. Of course, Miss Cabral, business lang at walang personalan. Unang joint site visit ni Ligaya at Carlo, tinungo nilang isang malawak na lupain. Malamig ang panahon dahil sa pag-ulan kahapon. Preskong simoy ng hangin sa itaas ng burol kung saan matatagpuan ang project ng Alta Verde. Tanaw ang karagatan mula sa gilid ng burol. May konting lungkot siyang nararamdaman na magiging malaking mall na ito kahit wala namang puputuling puno. Tataniman pa nga bilang bahagi ng project. May mga nakatayong marker, construction flags at ilang engineers at architects na nagsusukat ng espasyo. Bumaba sa sakyan si Ligaya, nakasuot ng light beige na blazer. May hawak na notebook. Nakasunod si Carlo, naka-dark blue na polo at boots. May kasamang project architect. Saglit na nagtamang kanilang tingin, bahagyang tangulang ang naging pagbati nila sa isa't isa. Ma'am, sir, ito na po ang clearing zone para sa mall. May bagong soil report din po kami. Anang engineer nang lapitan sila. Tumatango siya habang binabasa ang report. Kailangan tignan ng drainage plans. Baka magka-issue sa panahon ng tag-ulan. Aniya. I agree. I had the same concern when I saw the slope data. Pwede nating i-adjust ang elevation ng commercial wing. Sabi naman ni Carlo. Ilang sandaling katahimikan. Sabay silang naglakad papunta sa marked area. Hindi maiwasang maramdaman ang awkwardness ng katahimikan, ngunit hindi rin mapigilan. May halong pag-aalala sa bawat sulyap. Medyo maputik ang daan at hindi kung ilang beses na muntik siyang madulas at madapa. Careful, sabi ni Carlo na muntik siyang madulas. Inalalayan siya nito sa braso. Hindi siya sumagot at binawi ang kamay. Tinignan niyang malawak na lupa. Pinilit ibalik ang focus sa trabaho. Kailangan natin ng timeline alignment, lalo na't may investors na naghihintay sa quarterly report. Anito, tumatango lamang siya tumingin sa mapa. Habang ine-inspeksyon ang bahagi ng retaining wall, biglang lumambot ang lupa sa isang bahagi ng site na kinatatayuan niya. Nadulas siya pababa sa gilid ng bangin. Biglang pagbulusok ng kanyang katawan. Ligaya! Sigaw ni Carlo, agad tong sumugod. Mabilis na inabot ang kamay niya na nakakapit na lang sa isang ugat ng puno. Pawisan at kumakabog ang dibdib niya, lalo nang tumingin siya sa maaaring gulungan. Pero pilit niyang pinapakita ang tapang. Pilit niyang inangat ang katawan upang makabalik sa patag. Kaya ko to, huwag mo kong hilahin at baka gumuho ang lupa at madulas ka rin. Hindi ako papayag na may mapahamak sa project ko, lalo na ikaw. Kumapit kang mabuti. Hinatak siya ni Carlo. Pareho silang bumagsak sa damuhan. Hinihingal at marumi ang kasuotan pero ligtas. Tahimik silang nagkatinginan, hawak pa rin ni Carlo ang kanyang kamay. Bumilis ang tibok ng kanilang puso. Binuhat siya nito at dinala sa barracks ng mga trabahador upang mabigyan ng pangunang lunas. Maingat at mahigpit ang pagkakayakap sa kanya ng binata. Hindi niya gustong pakiramdam na dulot ng huling pagkakadikit ng kanilang katawan. Ibaba mo ko. Kaya ko namang maglakad. Aniya kahit naramdam ang kirot sa paa. Ngunit hindi siya pinansin ni Carlo. Pagdating sa barracks ng mga trabahador, isang simpleng kwarto na may folding bed, table fan at ilang gamit at maingat siyang binaba ni Carlo sa kama. Kumuha ito kaagad ng first aid kit mula sa storage box. Binuksan ito ang kit, tahimik siyang pinapanood lang ni Carlo habang kinukuha ang antiseptic at cotton pads. Nang simulang linisin ang galo sa tuhod niya, napaigik siya. Aray, dahan-dahan naman, namemersonal ka yata. Pasensya na, medyo mabigat ang kamay ko, hindi ko kasi ginagawa to sa iba. Anitong may banayad ng ngiti. Tumingin si Carlo sa mga mata niya. Muntika na siyang mahulog sa mahika ng titig nito. Kailan nga ang kasal ninyo? Bakit mo tinatanong? Pupunta ka ba para itigil ang kasal? Nalaki ang butas ng ilong niya. Hay nako, hindi no. Bakit ko naman gagawin yun? Alam mo, gwapo at mayaman ka lang. Period. Pero wala ka ng magagandang katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Matapos kitang iligtas, ganyan ang sasabihin mo sa akin? Wala bang pasasalamat man lang? Nawalan siya ng kibo. Sige nga, anong magagandang katangian bang hinahanap mo? Mabait, gentleman, supportive at maalalahanin.
Parang si Jacob, wala ka lahat ng yon. Nakita niya nagtagis ang bagang ng binata nang binanggit niyang kapatid, ngunit saglit lang. Kailan ka magpapakasal? Tanong ni Carlo, kumunot ang noo niya. Kanino naman siya magpapakasal? Ang bata ko pa, saka ngayon pa lang ako nag-e-enjoy sa buhay. Hindi naman tayo magkaedad, matanda ka na kaya dapat ka nang lumagay sa tahimik. Sinong matanda ha? Anitong naupo sa gilid ng hinihigaan niya at nilapit ang mukha sa mukha niya. Hoy, wag mo kong hahalikan. Ayokong hahalikan o hawakan mo ko ulit. Kung gusto kong gawin, may magagawa ka ba? I miss you so much, Ligaya. Anitong kinabig siya. Bumukas ang pinto at niluwa si Jacob na puno ng pag-alalang mukha. Hey, anong ginagawa mo? Get off your dirty hands from her. Huwag kang makialam dito, ani Carlo na mukhang handang manuntok. Ligaya, bakit pumayag ka na makatrabahong gagong lalaking to? Tiimbagang nasabi ni Jacob. Tumayo siya upang pumagitna sa dalawang lalaki.